Sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa, mabilis din dapat ang pag-angat ng antas ng pamumuhay ng bawat mamamayan nito. Sa Pilipinas, ayon sa talaan ng National Statistics Coordination Board, noong 2013, umaabot sa 30% ang nasa below poverty line. At kabilang si Lola Lourdes sa pinakamahihirap na mamamayan ng bansa. Pagka-araw, nasa ropisyon ako, nanlilimos. Kung sa labas, pangkain lang namin mag-ina. Pagka-gabi na, nauuwi na ako. Kukuha uli ang kalakal, hating gabi. Nagdadaan, dyan ako natutulog sa labas. Yung asawa ko, puro alak. Hindi na kami napapakain. Anak ko, wala ng trabaho, dumating na. Naawa naman ako, hindi ko tanggapin. Kinuha ko na hindi. Ako na lang nagpapakain. Hindi nakapag-aral si Lola Lourdes dahil na rin sa kahirapan, kung kaya't paglalabada ang kanyang naging hanap buhay noon. Ito rin ang kabuhayan niya upang itaguyod ang nag-iisang anak na lalaki. Subalit hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral at nag-asawa na ito agad. Nang mag-asawa, iniwanan ng ina. Simula noon, 13 taon ng laman ng kalsada si Lola Lourdes. Sa kalsada nakahanap ng kalinga. Hanggang sa bumalik ang kanyang anak at bilang isang ina, muli niya itong tinanggap upang arugain. Nabalik na yung anak ko. Galing sa yung asawa, nasa magulang. Yung apo ko nandun din. Yung anak ko na iwan dito. Wala naman magpapakain, ako na lang. Naawa naman ako, kahit matanda na ako, kaya kong buhayin. Ang ko naman, papasalamat lang ako, nasa akin na anak ko. Ang ganda buhay ko. Sa edad nitong 66, hindi man pinalad sa asawa o anak, wala mang naipundara para sa sarili. Wala siyang sinisisi o hinuhusgahan. At sa kabila nito, tuloy pa rin ang buhay para sa kanya na isa ang tanging inaasahan. Naglabada na lang ako dito, nagtrabaho. Nang matanda na ako, hindi na ako nakapagtrabaho, hindi na kanya. Nanghingi na lang ako ng limo para may makain. Sabi naman nila, di bali daw ako manlimos, wag lang ako magnakaw. Patay man ako, ang Diyos nang bahala sa akin. Ito man ang piniling buhay ni Lola Lourdes. Hindi naman siya pinababayaan ng poong may kapal sa pagpapadala ng mga taong magbibigay kalinga sa kanya. Si Arlene, 11 taong gulang, grade 5, kapitbahay si Lola Lourdes. Gusto ko lang po.
Sumasama sa kanya sa pangangalakal sa palengke tsaka dyan sa Robinson. Minsan po, pag walang pasok. Pagkatapos, binibigay ko na sa kanya, iniipon niya sa bahay niya. Naaawang ako eh. Minsan walang makain. Tapos minsan nabubugbog pa. Sino bumubugbog sa kanya? Asawa niya. Ang mga bata, pinapantayan na lang ako. Pagka mga tao din naaawa, bibigyan na lang akong pagkain. Pati yung mga naawa sa akin, kawawa naman dahil matanda, payat na, hindi man lang mapakain. Hindi, bigyan na lang nila akong pagkain. Diyan, binibigyan akong pera. Ang sa isang araw, hindi ako makain. Maliban sa pamamalimos, pangangalakal ang pangunahing pinagkukunan niya ng pera, subalit hindi rin ito sapat upang makapamuhay ng maayos. Pagka isang linggo kong binibenta, naman 200, 300, bili ko na ng pagkain para kumakain ka. Ang bigas, 2 kilot kalahati, 3 araw namin kinakain. Sa ulam, bahala na kami. Madali kami makakuha. Kailangang ipunin ni Lola Lourdes ang mga kinakalakal ng isang linggo upang kumita siya ng malaki-laki. Kung hindi, kulang ito para sa isang araw. Magkano kinita niya? Ganito halos araw-araw ang buhay ni Lola Lourdes, ang mamalimos at mangalakal. Ganoon pa man, ito ang kanyang hanap buhay upang mayroong makain. At sa tuwing linggo, hindi niya kinakalimutan ang magsimba na ang tanging ibinibigay niya ay ang kanyang pananampalataya. Tapos sa linggo, pagkising namin dyan, hindi ako umuwi. Diretso na sa simbahan. Nagsisimba kami kahit sarado pa ang simbahan. Yun lang hinihiling ko sa Diyos na sana wag ako magkasakit. Hindi mo lang nakakasakit. Kahit ganito nakatawan ko. Kung tutuusin, karaniwang istorya ito ng marami pang Pilipino. Matatandang iniwan sa kalsada at nagiging palaboy. Anak na iniwanan ang magulang. Magulang na iniwanan ang anak. Asawang nambubugbog ng asawa. Isa lang sa maraming mukha ng kahirapan si Lola Lourdes. Walang pinag-aralan, laman ng lansangan, at walang malinaw na kinabukasan. Subalit ang yaman na mayroon si Lola Lourdes, hindi man nakikita sa materyal na bagay, ay yaman namang tunay na hindi mawawala, matapos man ang oras niya.